Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, no travel muna tayo kasi busy sa work. So naisip ko to share some information sa mga kababayan natin na may balak mag-abroad sa Dubai at maghanap ng work. Okay? So ito yung sana may nakita din akong video na ganito noon bago ako naghanap ng trabaho sa Dubai at sana makatulong to. So just a disclaimer, ang video na to is based on my personal experience, and since I have a hands-on experience in recruitment sa Dubai, gusto ko lang i-share ang mga ideas and knowledge, as I've mentioned earlier, para makatulong sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad. Okay? So short intro, I'm working in Dubai for more than 5 years, and since andito ako sa Dubai, I'm already working in industry, and for the past 2 years, I'm focusing sa IT recruitment. So might as well share information as I've told you earlier. So kung nanonood ka ngayon, it might be nasa Pinas ka pa or nag-iisip kang mag-abroad or nandito ka sa Dubai na kakarating mo lang. So, this video is for you. So, anong mga bagay na dapat mong malaman bago ka maghanap ng trabaho sa Dubai? So, ano ang mga documents na kailangan mo para makahanap ng trabaho sa Dubai? First is updated CV or resume. So, kailangan clear ang work history mo na sa CV mo or sa resume mo. So, ilagay ang contact number sa UAE, saan ka na location sa UAE, if Dubai, Abu Dhabi, or number mo sa Pinas, kung nasa Pinas ka pa lang. Next is valid passport. So, dapat yung passport mo is valid siya at least 6 months bago ka magbiyahe or mag-apply. Next is passport size photo. So, usually, kailangan mo ng 2x2 with white background para sa visa processing. Next is certificate of work documents or any related training documents. So ito na yung mga certification mo sa Pinas or mga COE sa previous company mo kung may work experience ka sa Pinas. Next is a diploma or TOR. So, especially if skilled ang ina-applyan mo, it's very important mga license mo. So, just keep it with you. So, basic experience ko din dito sa Dubai when I was just looking for a job. Hindi naman nila hinihingi lahat ng mga documents. So, it's a case-to-case basis. May mga company na they might need that or they may request. So that's why just be ready of all the documents na na-mention ko. Next is, may mga paraan paano ka makahanap ng trabaho. Una is, may mga job ads posted sa POAE na pwede mong applyan. Ibig sabihin, nasa Pinas ang hiring nila at legit ang mga company since nag-undergo ito ng government screening sa Philippines. Ang kagandahan din sa POAE, pag na-hire ka sa Pinas, the Dubai employer ay magbibigay sa inyo ng legal contract. Minsan yung iba, sila na ang magbubook ng airline ticket. Automatically, you have your employment visa and insurance. Kumbaga, so hindi ka na mahihirapan pagdating sa immigration kasi complete and proper ang documentations mo. Pangalawa, ito yung visit visa. So, ito din ginawa ko nung pumunta ako sa Dubai. Medyo risky siya kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka makakahanap ng work. So, pwede kang mag-visit visa at maghanap ng trabaho sa Dubai. Yes, illegal mag-work sa Dubai na naka-visit visa. However, kung makahanap ka ng employer, bibigyan ni employer ng residence visa para makapag-work ka legally. Ibig sabihin, ang visit visa mo will be converted into residence visa or employment visa. For us sa HR recruitment, mas prioritize namin i-hire yung mga naka-visit visa kasi ibig sabihin, they can join immediately at mabilis naming ma-fill ang mga positions, wina-work namin. Depende din yan sa skill set, sa kailangan ng companies. So, it's a case-to-case basis. Pangatlo, so after COVID,
madami na mga companies nag-hire remotely, or may mga companies na prefer nila din mag-hire ng candidates outside the country at sila na magka-cover ng tickets, visa, insurance. So with that, ikaw kung nasa Pinas ka pa ngayon, pwede ka maghanap ng remote job ads ng mga work na need relocation sa Dubai through LinkedIn. So ngayon, medyo okay na ang market after ng pandemic. Minsan, mas madaming job compared sa talents. So kami sa mga recruitment, kailangan pang mag-headhunt ng mga taong willing mag-relocate sa Dubai. So, nag-hire kami ng mga tao outside the country para lumipat sa Dubai. So, might as well update your LinkedIn account at may option dyan to mention open to relocate. Make sure naka-enable yan sa profile mo. And I was also thinking na maybe I'm going to create ng separate video kung paano mo gawing mas malinis ang LinkedIn profile mo and to enable settings na pwedeng makita ng mga employer dito sa Dubai para mas mabilis ka. So that option is lalo na pag nasa Pinas ka pa, and it will be very helpful. So, lalo na sa mga company willing mag-relocate ng someone overseas, okay? So, I'm going to create a video related to that. So, make sure to follow my YouTube channel. So, anong mga timeline or gaano kabilis makahanap ng trabaho sa Dubai? So this is also one of the common questions na tinatanong nila. Ito usually ay depende sa iba't ibang factor. So ako personally, nakahanap agad ako ng work after 3 weeks na dumating ako sa Dubai. So I was working as a technical support sa Philippines, as a call center sa Cebu, bago ako dumating sa Dubai. Pero yung iba, umabot din ng 1 to 2 months bago sila nakahanap ng trabaho. Kaya ito ang mga dapat mong malaman. Una, so experience at skills. Mas pabilis ka makahanap ng work kung may work experience ka na sa field mo, like nurse, waiter, receptionist. Pero ngayon, nagkakatalon na lang sa job offer kung magkano ang ibibigay ng mga hiring companies. If you know your worth, of course, hindi ka tatanggap ng mababang sahod. So, might as well hanap ng iba pang company na may mas malaking sahod. Second is English communication skills. Kahit ako ngayon, pag nag-i-interview ako at sobrang bagal magsalita ng English, or kailangan mo pang sabihan ng 2 or 3 beses ang question mo, ay hindi ka pa rin i-endorse sa client ko. English comprehensive skills is very important during the interview, but since we speak English well as Filipino, for sure, kaya mo yan. So, just be more confident and make sure you know what you're saying, you know what you're doing. So, be more confident. Yun lang. Third is demand ng trabaho. So for now, in demand ng mga nasa hospitality, retail, construction, cleaning, sales, admin, and IT. So kagandahan dito, may mga company na no need to have experience on your related job as long as willing ka ma-train. So swerte ka if makahanap ka ng mga companies na ganyan. Also, e-commerce, marketing. So related to AI technologies, ito yung pinaka main in demand ngayon dito sa Dubai. Isa din sa impact ng demand ng trabaho is during Ramadan season. So make sure to plan accordingly kung anong month ang travel mo sa Dubai. If you opt for a tourist visa or visit visa, usually mahina ang hiring during Ramadan because of 2 things. Una is shorten ang working hours ng mga companies because of Ramadan timings. Of course, it's an Islamic country, so most of the people are fasting, and prioritize ng mga companies is the religion, the culture. Also, some HR or hiring managers ay nakabakasyon, so probably hiring process will proceed usually 2 to 3 weeks after the month Ramadan. But of course, magtiyaga ka pa rin mag-apply. Fourth impact or factor na makahanap ka ng work is kailangan mong magsipag mag-apply. Pag may nakita kang job ad na need mo i-revise ang CV mo, update your CV to add mo yung mga skills na match sa description nila. So ito yung tinatawag natin na CV parsing, or you need to
edit your CV depende sa job description. If nakita mo yung job description na you think may experience ka naman, it's just that hindi na mention sa CV mo. So might as well update your CV, i-add mo yung mga skills na needed sa job description, and send that updated CV. Okay? So, ito yung pinakamalaking impact bakit mabagal makahanap ng trabaho. Ibang kababayan natin dito sa Dubai, mapili sa work. Yung iba kasi gusto nila same sa degree nila or in line sa work nila sa Pinas. So, ako, I'm an IT degree holder sa Pinas, but I'm a corporate experience. My corporate experience is a technical support sa Microsoft. So, yung work ko dito sa Dubai is hindi related sa degree, hindi din siya related sa working experience. But I'm working as a recruitment consultant ngayon. Kaya at the end of the day, it depends on you guys kung gusto mo mag-work in line sa degree or sa working experience mo. Yet, it's a good point na magiging picky ka sa work, lalo na sa salary, company location, nature ng job ng offer sa'yo. Again, as what I've mentioned, know your worth and don't settle for less. Isa pa, you can renew your visit visa multiple times if may budget ka. So there are 2 months visit visa, 3 months. So it's a very good option kung within 1 month hindi ka pa makahanap ng work. Next thing that you need to consider is competition. So ang Dubai is a very big market of talents and opportunities. Sobrang dami ng job hiring at mataas din ng competition level for it ng mga applicants. So, hindi lang Pinoy ang naghahanap ng trabaho sa Dubai, kundi mga Indians, Pakistan, Asians, Europe, Arabs. So, isa-isang job. So, minsan sa isang job ad ko, it's just a simple IT engineer. Pero meron akong 1,000 applicants to screen. So, ibig sabihin, it's very competitive market. Be more confident sa interviews. Malaki ang edge natin in terms of English communication kasi in fairness naman, magaling tayo ng English, mag-Ingles. Ang accent natin din ay clear naman siya at saka naiintindihan. Kung ano pa ba ang kailangan mong gawin? Daang sarili mo sa iba't ibang work na environment. Dito sa Dubai, it's a multinational ang workplace. So makakatrabaho mo mga iba't ibang nationality, and kailangan mong makisama at irespeto ang kultura nila, lalo na sa pagkain, tradition at iba pa. So English din ang common language. So dapat confident ka makipag-usap sa kanila. Next is performance-based ang promotion. So, kailangan may result at mahusay ang performance, though in case-to-case basis, but in general, hindi basis ang years of stay mo sa company para ka ma-promote. And of course, that includes the salary increase. Hindi din siya based kung gaano ka nakatagal sa company, and it's based on the performance. So, kailangan mong magaling kang sumayaw to perform well. Just kidding. So, next is, minsan, matindi ang trabaho. So, expect mo na mahabang oras, lalo na sa hospitality, F&B industry. However, yung ibang company, may compensation naman like overtime pay or extra days off. Depende sa agreement nyo at sa employer. But, most likely, itong mga habang working hours, may mga compensation. So, make sure to know your contract, ano yung mga terms and agreement, and take it from there. So, magkaiba ang cultures, and the next thing is magkaiba ang work culture style. Hindi lahat ng boss mo ay Filipino style, kasi mga Filipinos sobrang nating friendly or approachable na parang family na. Pero yung iba, direct at strict. Pero hindi ibig sabihin masama sila na amo. Yun lang talaga ang way na magtrabaho dahil sa culture nila. Kaya adjust lang sa mga management style ng iba't ibang company. So also, the next thing that you need to know is anong mga website na kailangan mong malaman para maka-apply ka ng work. Anong mga applications, if possible, for you to easier to find a job. And accommodation. So if
if you're still thinking to go here, kailangan naka-budget din yan. Anong klaseng accommodation ang pasok sa budget mo? Kung wala kang family, relatives, or friends na mag-guide sa'yo, that is also thing na kailangan mo i-consider. Okay? Is ang budget mo, kung wala kang family or relatives, kailangan mong mag-budget ng 1 to 2 months if the worst case na hindi ka makahanap ng work agad. Okay? So, I think that would be a good idea. So, if gusto nyong malaman ang mga bagay na yon, you can put your comments below para gagawa din ako ng video separate to that. Kasi especially sa like mga websites na kailangan mong malaman and where to apply, it might be a long video, so kailangan ko siyang gawin in a separate video. Alright, so yun lang guys, sana nakatulong ang video na to para maging ready kayo or plano nyong magtrabaho sa Dubai. Kung may questions kayo, feel free to comment below, sagutin ko lahat yan. Kung gusto nyo pa ng maraming tips about working, please don't forget to like and share and subscribe. Good luck sa job hunting nyo and see you soon dito sa Dubai. Bye guys!